Okay, magandang araw po sa ating lahat at heto po, panibagong balita na naman, panibagong update po patungkol po kay former President Duterte sa kanyang pagka-aresto. Okay, una nating pag-uusapan ay itong ang kasablayan at kapalpakan nitong si Attorney Claire Castro. Okay, dito sa pag-aresto ni former President Duterte, ang dami kasing mga satsat itong babaeng ito na ito sa totoo lang, ang dami pong mali sa kanyang sinasabi. Okay? Hindi ko na nga maiintindihan kung itong babaeng ito ay talaga ba itong nakapasa ba ito sa abogasya? Kasi po, meron po siyang mga pinagsasabi na hindi na po naaayon sa mga batas. Kasi ipinagmamayabang niya na yun raw pag-aresto ni Tatay Digong ay pupunta raw dito sa the Netherlands, 'di ba? Pagkatapos doon, susuriin raw at dadaan raw sa mga korte ng taga Netherlands kung tama ba yung pagka-aresto. Ito, tama ba itong pagka-aresto sa bansang Pilipinas? Na hindi naman custodial ang the Netherlands, 'di ba? Ang custodial dito ang Pilipinas. Kaya nga ipapakita ko rin sa inyo itong pinahiya niya itong si BBM at pinahiya niya itong si Claire Castro na mali-mali yung kanilang mga ginagawa. Okay? Maganda kasi pakinggan natin itong si Sasro Gando dito sa kanyang vlog rin. Okay? Aside sa tingnan muna natin ang mali-mali na ginawa ni Atty. Claire Castro at ni Bongbong Marcos. Okay? At dito nyo maiintindihan sa explanation ni Sastro Gando. Okay? I-share nyo ito kasi mahalaga po ito na malaman po ito ng mga lawyers, mga attorney, na mga nag-aaral pa, at sa lahat na mga Pilipino na maling-mali po yung ginagawa nilang pag-aresto dito kay Tatay Digong. Okay? At ipapakita ko rin sa inyo, mag-update tayo, no, na kahapon, hindi po natin ito naipakita, meron na pong mensahe si former President Duterte sa mga pulis. Okay? May mensahe po siya at nakakaawa po at talagang sabi ko talaga, Duterte is a hero talaga, no? Pinanindigan niya kung ano yung sinabi niya noon. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan niyo po muna ako na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Marami po ang makaalam sa tunay na nangyayari po dito sa pag-aresto kay Tatay Digong. Okay? Okay, like and share. Sabay-sabay tayo. Like and share. 1, 2, 3, go. Ayan, naka-like and share na ba? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo sa Donmar TV. Mahalaga pong mag-subscribe kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung cellphone po ninyo ay ma-notify yan kapag meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, o kung nagla-live man tayo. So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba sa mga bago pa nito? Okay, unahin muna natin itong balita, no? Itong patungkol po sa Malacanang na ipinagmayabang pa nila na si BP Sara binigyan na raw ng anong tawag dito? Travel Authority itong si VP Sara. Okay? Ito. Panoorin natin. Play. Office of the President and Travel Authority si Vice President Sara Duterte para magtungo ng the Netherlands. Sa isang pahayag, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na pinagkalooban ng permiso na bumiyahe si VP Sara mula March 11 hanggang April 30, 2025. Sakop nito ang kanyang pagbiyahe patungo ng Germany, France, Belgium at the Netherlands. Kahapon kinumpirma ng Office of the Vice President na umalis patungong Amsterdam si VP Sara bandang alas 7:40 ng umaga. Lilinawin natin yung pag
travel ni VP Sara, ito po ay may kinaugnayan po sa susunod po si VP Sara doon sa kanyang tatay, okay? Doon kay former President Duterte, okay? Ito ay upang sundan ng kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto at dinla sa The Hague para humarap sa International Criminal Court. Kasunod ng kanyang pag-alis, kapansin-pansin rin ang biglaang pagpapalit ng profile photo ng official social media account ni VP Sara na ibinahagi rin sa page ng Actually, very popular ito ngayon, no? Marami na po ang nag-change profile dito. Bring PRRD home. And I think almost all of the Filipinos now, no, ganito po yung profile picture. Ha, sa mga gusto pong mag-profile picture sa inyong mga Facebook, okay? Ito po 'yun, ha. I-copy paste nyo lang sa mga naglagay na po nito. Just save it to your phone and palitan nyo yung profile picture, okay? Ninyo. Showing our support to former President Duterte. Office of the Vice President. Makikita dito ang pulang tali kung saan nakasulat ang katagang Bring Home PRRD na may fist bump emoji. Kasama rin sa sinasabing bumiyahe patungo ng the Netherlands si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Kahapon, kinumpirma ng House Secretary General na nagsumite ng travel clearance ang kongresista. Minsan nagmamadali yung biyahe. So, we just issue the travel clearance when it's ready. Yung iba nga nasa airport na, minsan nakaalis na. Just to say na the trip was approved by the House of Representatives. It's not unique. We do it also for other congressmen. Samantala, bumuelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na isa umanong stage kidnapping ang nangyari sa kanyang ama. So, ito naman talaga ang interpretasyon ng mga lawyers. Okay? Anong tawag mo dyan? Ang tawag nila sa mga lawyers, sa mga experts, kidnapping. Kasi, tinanong sila, nasaan yung warrant of arrest? Tinanong sila, anong nakalagay sa warrant of arrest? Anong kasalanan ni Duterte? Hindi naman nila maibigay. And then, hindi nila binigyan ng chance si Tatay Digong na makapagdepensa sa kanyang sarili using our own korte dito sa Pilipinas. So, walang proper na pag-aresto kay Tatay Digong. Dito mo talaga masasabi na halatang halata po na itong Marcos na administrasyon na ito ay atat sila na arestuhin itong si Tatay Digong. Hindi na nga nila naisipan na dadaan pala ito sa korte ng Pilipinas bago natin i-approve na dalhin si Tatay Digong doon sa ICC. And maraming nilabag itong administrasyon na ito. We are no longer a member of this ICC. Questionably pa yan. Okay? Mamaya, ipapaliwanag yan ni Sas Rogando itong sitwasyon na ito. Ito yung kasablayan ni Atty. Claire. Tingnan nyo. Wait lang. Marami pa ito. Na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Yusek Castro, wala namang elemento ng kidnapping sa nangyaring pag-aresto. Wala raw elementong kidnapping. So anong tawag mo dito? Ha? Dinala nyo ang tao. Ha? It means to say, dinala nyo without even a reason why. Imagine ayaw ni Duterte pumunta doon sa The Hague. Tapos pinilit nyo na pasakayin sa eroplano. Anong tawag nyo doon? Kidnapping? Hindi nyo binigyan ang tao na makapagdepensa. Ganito po ang administrasyon ni Bongbong Marcos, nakakatakot. No wonder Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga cities ngayon sa Pilipinas, nagrarally na Marcos resign. Good luck sa inyo talaga. Sa dating Pangulo. Ano-ano po ba yung elements ng kidnapping? Yes. Mamaya Claire Castro, pakinggan nyo ang sinabi ni Sas Rogando.
Claire, durog ka mamaya. Tingnan nyo lang ha, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV. Tingnan nyo mamaya, durog ito. Ba? Pagkuha ng sapilitan ng walang otoridad. Yan yung pinakasimple. Yan ang pinakasimple para sa taong bayan. Unang-una po, paano po magiging kidnapping kung may warrant of arrest? Warrant of arrest? Hindi nga kayo makapagbigay ng physical o yung hard copy ng warrant of arrest. Claire Castro, no? Tama na sa mga ilusyon mo. Huwag mong linlangin ang taong bayan, Claire Castro. Bongbong Marcos, huwag nyo mautak na po ang taong bayan. Alam namin, walang hard copy. Anong pinagsasabi mo sa mga ilusyon nyo dyan? Mamaya ha, durog ka kay Sasrugando talaga. Tingnan nyo. It was issued by an authority, by the court. Issued by the authority, by the court? Ha? Okay, let us say na issued by the court. Did you even get or give chance sa tao na makapagdepensa siya sa kanyang sarili by giving him 24 hours? 'Di ba? Yung mga kriminal nga, 'di ba? Kung dadalhin itong kriminal na ito, i-detain siya kasi meron siyang kasalanan o let us say nakagurgur siya ng tao, 'di ba? Kinukuha yung tao, i-detain siya, tapos ilagay mo na yan sa custody ng under the city kung saan siya nakagurgur. Bibigyan niya ng 24 hours na makapagdepensa siya sa kanyang sarili. Kukuha ka ba ng lawyer? O kung wala kang lawyer, bibigyan ka? Ganon. Pero ito, dinala nyo kaagad doon sa The Hague. Without even letting the person present sa kanyang legal at makapagdepensa sa kanyang sarili, mga legal, mga lawyers niya. Hindi nyo nga hinintay na yung TRO, Vice President na yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong senatore, sina Marvel, dami inyong kaso pagkatapos nito. Kapag si BP Sara na ang mapresidente sa 2028, ito lang talagang masasabi ko, good luck sa inyo. Dami inyong kaso. Nano UNTV News and Rest. So ito, bago ko ipapakita yung explanation ni Sasrugando, na dudurugin niya mamaya itong bangag na Claire Castro, ipapakita ko muna sa inyo itong mensahe ni Tatay Digong sa mga pulis. Ito po. Mga pulis, makinig kayo. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai, stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako, do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat.
Alam niyo, sa totoo lang, no? Itong nakakaawa nga itong si Tatay Digong eh. Ah, itong mensahe niya sa mga pulis, no? Talagang pinanindigan niya na ako ang mananagot. As I promised you na just do your job, no? Ako ang mananagot at the end. Pinoprotektahan ni Tatay Digong ang mga pulis noong panahon sa war on drugs. Ngayon, nasaan na ang mga pulis? Pinoprotektahan nyo ba, Tore, ito? Dati kayong pinoprotektahan ni Tatay Digong, oh. Pero kayo wala kayong utang na loob. Nakakaiyak nga, pero sabi ni Tatay Digong, if that is my destiny, so be it. He will face all of this. Okay? Wish you good health at success na makauwi ka dito, Tatay Digong. Yun lang ang masasabi ko dyan. Tatay Digong, we love you. Ang buong Pilipinas, mahal ka ng bansang Pilipinas. Tandaan nyo yan. Ang hindi lang, ang galit lang sa inyo, yung mga kalaban nyo sa politika. Okay, eto. Panoorin natin itong durog na durog sila dito sa explanation ni Sasrugando Sasot sa mga kabobohan ni Claire Castro at ni BBM. Ito, panoorin natin. Pasok, play. So ngayon, napilitang sumagot ang Malacanang. Nag-viral yung video ko, mag-1 million na. Mag-1 million na. Ito ang sagot ng Malacanang. Okay. Ipoproject natin ang sinabi ng aking favorite na si Claire Castro. Favorite ko pa naman to si Claire Castro. Ay nako Claire Castro, favorite pa naman. Favorite kita. You're my spirit animal. Okay. Ito ang sabi ni Claire Castro. Okay, hindi niya ina-address ako. Pero ako nga yung nagba-viral na ito na mali nga yung pag-serve. Sabi ni Claire Castro, nare-report ng GMA News, fake news naman ito. Ipapaliwanag ko unti-unti. Okay, sabi ni Claire Castro, former President Rodrigo Duterte will have to face a local court in the Netherlands before being brought to the International Criminal Court, Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire. Bakit daw? Bakit daw dadalhin daw muna sa local court sa Netherlands? Sabi daw, para daw ma-determine ng Dutch court kung tama ang pag-aresto sa Pilipinas. Claire Castro, kung hindi ka ba naman 1/2, 1/4, 1/8 ang iyong pag-uutak, saan ka nakakita na yung foreign court, Dutch court, foreign court, i-assess kung yung ginawa ng authority sa ibang bansa ay tama o proper? Bobo ka talaga, Claire Castro? Saan mong konsepto to hinugot, madam? Saang tadyang ito ng IQ mo hinugot? Bex, Beshi, walang ganong konsepto. Absolutely not. Nakikita niyo na? Naloloko na kayo, GMA News. Kayo naman nagpapaloko kayo. Tama. Bakit kayo nagpapaloko, GMA News? Akala ko ba ayaw nyo ng fake news? Saan kayo nakakita ng ganon? Walang ganon. Saan kayo magre-relay? Magre-relay kayo dun sa ICC statute. Ang ICC statute, parang yung constitution ng ICC, yun ang sinusunod nilang procedure. Meron bang ganyang procedure sa ICC statute na yung Dutch court mag-a-assess pa kung proper yung pag-aresto doon sa tao sa ibang bansa? Walang ganon, Claire Castro. Ipapakita ko sa inyo, mga kababayan, kayo mga pulis at sundalo, makinig kayo dahil binubobo kayo, ginagago kayo, ginagamit kayo ng mga bangag na to at nagpapagamit naman kayo. Hindi ba? Paano nyo may papaliwanag sa mga anak nyo yan? Sa pamilya nyo? Sa future generation ng mga Pilipino? Na ang isang dating presidente ng Pilipinas, dati yung commander-in-chief, hinugot ninyo ng ganun-ganun na lang at
inilabas ng bansa. At mali pa ang procedure. Diba? Granting. Sa ginagawa ko to, I am thinking na tama sila na may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So kahit may jurisdiction yung ICC Pilipinas, mali ang ginawa ninyo. Kaya i-share ninyo ito sa mga sundali ninyong kabarkada, kakilala, kapamilya. Dahil malaking kaengotan ito, pambubudol sa mga sundalo at pulis. Nagpabudol naman kayo. At yung mga anti-Duterte diyang lawyer, makinig kayo dahil ililibing ko na lahat ng legal hallucination ninyo sa mga tadyang na mga bababa ninyong IQ. Oh, makinig kayo ha. Makinig kayo. Okay. Tama ba ang sinabi ni Claire Castro na ipaprocess pa raw ng Dutch court at i-assist ng Dutch court tama ang pag-aresto? Isa itong 100% legal hallucination na I hope na because of old age, Claire Castro, at hindi dahil sa kakasinghot. Ito ang ICC statute. Yan na. Pakita na ni Sas. Doon lang tayo sa facts, no? Correct. Doon lang tayo sa facts. Ang talino tong babaeng to eh. ICC statute. Okay. Ito ang ICC statute. Papalakin ko para makita ninyo. Ha? Yan. Okay? Rome Statute of the International Criminal Court. Ngayon, pupunta ngayon tayo sa Article 59. Ito ngayon ang gumulantang sa kanila. Kita nyo yan. Article 59, arrest proceedings in the custodial state. Anong ibig sabihin ng custodial state? Ang custodial state po, ito po ang umaresto. Okay? Doesn't matter kung member state ka ng ICC or whatever. Kung ikaw ang umaresto, in effect mo ang warrant ng ICC, you are the custodial state. Which is ang Kaya Pilipinas. yung Kabataang Party List dyan, kayong mga sundalo at mga pulis, makikinig kayo dun sa Kabataang Party List. Ha? Makinig kayo. Doon kayo makinig sa tumitegis sa mga katulad ninyo. Oh, sabi nila, hindi daw custodial state ang Pilipinas. O ano ang Pilipinas? Ano ang standing ng Pilipinas? Kayong Kabataang Party List na miyembro ng isang teroristang grupo declared as a terrorist by EU, US, at iba pang Western countries, even ng UN. Huwag niyo sasabihin sa akin, hindi kayo member ng CPP, NPA, NDF. Tumira ako ng Netherlands for a decade. Alam ko ang headquarters ninyo sa Utrecht. At alam na ng mga Pilipino sa Netherlands kung sino member ng CPP, NPA, NDF. Isa kayo doon, Kabataang Party List. Kahit pag ikot-ikutin ninyo ang mundo, hindi nyo ako maloloko. Okay? Article 59, arrest proceeding in the custodial state. Custodial state ang nag-aresto. Pilipinas. Correct. Okay? Pupunta ngayon tayo. Page 41. These are all available online. Bakit ba feeling ninyo, maluloko ninyo ang mga Pilipino? Ha? Ibig sabihin, yan lang ang gusto nyong gawin. Lokohin ninyo ang mga Pilipino. Okay, Article 59. Okay. Dito muna tayo, batas muna tayo, ha? Saka tayo mag-application. Batas. Arrest proceedings in the custodial state. Okay. Sabi dyan, a state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and provisions of Part 9. Deadmahin na muna natin yung Part 9. Ibig sabihin, kakuha sila ng request. Warrant of arrest. Yun yung sinasabi nila Interpol note, red notice. Sino ba nag-notice sa Interpol? ICC. Ibig sabihin may warrant. Nagpa-request sa Pilipinas na i-serve yung warrant kay Duterte. O di ikaw ang custodial state, ano ka? Anong standing mo kung hindi ka custodial state? What is your legal standing? Correct. Ano ka? Rendezvous state? Ano to, Kabataang Party List? Linawin mo to. May nagsabi sa akin, kagagraduate mo lang ng law school. Well, congratulations, no? Na natanggap ka sa bar. Pero aminin na natin, 5 units lang ang international law sa Pilipinas. Hindi ba? Leiden University to, tol. Inaresto.
in-effect mo ang warrant. Okay, anong susunod? Step 2, Article 59.2. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine, in accordance with the law of that state, that the warrant applies to that person, the person has been arrested in accordance with the proper process, and the person's right have been respected. Ah. Ulitin natin sa Tagalog. Ang inarestong tao dapat madali karipas na dadalhin sa competent judicial authority ng custodial state ng Pilipinas. Ang competent judicial authority, in accordance with the law of that state, ay magdedetermine kung ang warrant ay applies doon sa inaresto, yung person na inaresto ay naayon sa tamang proseso at nirespect ang karapatan ng taong inaresto. Ikaw, Claire Castro Bangag, asaan dyan ang Netherlands? Saan mo ipapasok dyan, madam? Kung bar exam ito, madam, at ito lang ang tanong, bagsak ka, Becky. Bida kasi si Claire. Yung mga nakikinig dyan sa akin, nasaan dyan ang bansang Netherlands? Kung ma-justify mo kung nasaan dyan ang Netherlands ba ang custodial state? No. Hindi naman Netherlands ang So, bakit nag-aresto. ikaw na umaresto, Pilipinas, ang sasabihin mo, ang magdidetermina kung tama ang pag-aresto mo ay korte ng Netherlands. Illusion yan ni Claire. Saan ninyo hinugot ang katarantaduhang konseptong ito? Bobo si Claire eh. Claire Castro, papaano ka pumasa ng abogasya na hindi mo muna binasa ang batas bago mo ibuka ang bibig mo? Kung Nangungopia. gaano mo binuka ang bibig mo, gaanon kakitid ang utak mo. Sino ka, madam? Nasa tamang pag-iisip ka ba? May nakikita ka ba na hindi namin nakikita dito sa Article 59? Baka Na kung nga. paano ang tamang pag-aresto? Ay, nako Claire. Kayo nga, mga nakikinig kayong sundalo at pulis. Mali ba ako? Kung mali ako, maghain kayo, ha? Maghain kayo, mga sundalo at pulis. Maghain kayo. Okay? I don't know. Mag-ano kayo dyan? Military court. Mag-hain kayo. Tapos pauwiin nyo ko at sabihin ninyo na mali ako at ginagago kayo mga sundalo at pulis at i-firing squad nyo ako kung mali ako. Pero kung ako ay tama, anong ginawa sa inyo? Oh, Claire Castro, magpaliwanag ka. Saan sa Article 59 na ang Netherlands ang magdidetermina kung tama ang proseso ng pag-aresto? Kayong GMA News, ano na? Dahil ba ilang porsyento sa inyo ay sa Nabangag ng rin eh. kumpanya ninyo ay pag-aari ni? Yung mga nakikinig sa aking senatorial candidate na pro Duterte noon, ano? Magpaliwanag kayo. Nasaan dito? 'Di ba? Lalo na yung bagong Pilipinas team. Oh, kakampi ninyo. Sinasabi, Netherlands daw ang magpa-process. Nasaan dyan ang Netherlands? Correct. Netherlands ba ay custodial state? No. Ang Netherlands ba ang nag-aresto? Hindi. No. Ang custodial state ay ang umaresto. Pilipinas. Ang custodial state ay ang nag-effect ng warrant Warrant. of arrest.
She's ang Sino Pilipinas. ito? Malinaw sa bawat Pilipinong nakapanood ng mga pangyayari kahapon kung True. anong ginawa ninyo kay Duterte. Hindi ba? Naka-live ito. Paano nyo sa amin madidinay ang mga nangyari? Inaresto nyo. Baka si Tory Diwata, baka ano na sila, police na sila ng Netherlands. Ay! Oh, paano nyo ngayon ito sasabihin, Claire Castro, na ang Netherlands ang magpa-process? Nasaan siya dyan? Nasaan ang Baka police na si Tory sa Netherlands. Netherlands dyan sa Article 59? Palakihan natin para makita ng katiting mong utak. Oh, nasaan siya dyan? Nasaan ang Netherlands dyan, madam? Oh, malaki na yan. Nakakahiya naman sa mata mo. Sa mata mong pinakitid ng utak mo. Nasaan ang Netherlands dyan, madam? Nasaan? Oh, a state party has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender. Netherlands ba ang naka-receive? No. Pilipinas ang umaresto, di ba? Who immediately took step to arrest the person? Si Duterte. Pilipinas. And then, from step 1 to step 2, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Correct. Ang custodial state ay yung arresting state. Pilipinas. Netherlands ba, Claire Castro, ang arresting state? Nasa Netherlands ba si Duterte nang siya inaresto? So, unang-una, ang pag-transfer ni Tatay Digong papuntang Netherlands, yun palang maling-mali na. Kung malalaman ito nila ni Atty. Vic, pwede itong kasuhan itong Malacanang. Kasuhan na lang itong lahat ng mga may pakana dito sa pag-aresto ni Tatay Digong. Wala. Nasa Pilipinas. Inaresto nyo, di ba? Okay. Ang sunod na tanong, kayong mga nakikinig, nakita nyo ang lahat. Ipinresenta ba nila? Ayan ang requirement. After ng arrest, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority. Ano ibig sabihin nito? Ipipresenta nyo si Digong sa harapan ng competent judicial authority. Ginawa ba nila ito? Kayong mga sundalo at mga pulis na nakikinig sa akin, ginawa nyo to? Wala. Ginawa ito ng mga kasamahan ninyo? Sa dati ninyong commander-in-chief? Oo, hindi lang ang sagot. Napakasimple. Oo o hindi. Na pagkatapos arestuhin si Duterte, ay ipinresinta si Duterte sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Which is the Supreme Court. Pero hindi nila Oo ginawa. o hindi. Yung mga sundalo at mga pulis na nakikinig sa akin. Oo, hindi. Hindi. Nakita namin ang lahat ng nangyari. Huwag kayo magmamang-maangan. Ginawa ba ito? Ginawa ba ito? Isinakay ka agad sa aeroplano. Ng competent judicial authority? Pagkatapos ninyong iharap si Duterte? In-examine ba ng competent judicial authority? Pagkatapos siyang arestuhin na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte? Na nasa tamang proseso ang pag-aresto? At ang karapatan ng inaresto nyo ay respected? In accordance with the law of that state. Claire Castro, in accordance with the law of the state that arrested. Paano mo sasabihin na yung Netherlands ang mag-a-assess? Ano yun yung Netherlands? Gagamitin niya yung sarili niyang batas para i-assess kung tama yung pag-aresto sa Pilipinas? Baliw. Ka, Claire. Kung bar example, ito lang ang question, bagsak ka na. Hindi ka naging abogado ngayon. Correct. Okay. Step 2 yon. Step 3. Nahiharap mo na sa competent judicial authority. Step 3. The person shall... Ewan ko nga na bakit nila si Claire Castro yung kinuha bilang PCO, no? Na halatang-halata naman si Claire Castro kapag humarap siya sa media, no? Ang datingan niya, bobo.
Totoo lang. Halata na mga dilawang bobong vlogger eh. Have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Oh, yung competent authority dito, yung competent judicial authority yan. Okay? Eh, hindi mo nga hinarap sa competent judicial authority. So, ginawa ba ito mga kababayan? Binigyan ba nila ng karapatan si Duterte na mag-apply sa competent authority? Eh, paano mo nga gagawin? Hindi mo nga hinarap sa competent judicial authority. Sa ano nang gagawin niyan dito? Kailangan niyang interim release. Okay? Pending surrender. Pwede siya, karapatan niya yan. Karapatan niya ng mga akusado sa ICC. Ginawa ninyo? Napanood nyo lahat? Ginawa niya? Ginawa nila? Ginawa ng BBM administration? Simple lang sagot dito, hindi. Procedure to Ang procedure, checklist lang yan. Yes or no lang ang sagot dyan. Correct. Yan ang yes or no. Kayo sa mga kongreso. Yan ang tamang yes or no lang ang sagot. Yung procedure. Kung procedural question. Okay. After nyan, i-review ng competent judicial authority. Ano i-review niya? Okay? I-review niya kung pwedeng bigyan ng interim release. Ngayon, yung ICC ino-notify na may request for interim release yung akusado. At yung ICC magbibigay ng recommendation kung pwede ba or hindi. Recommendation lang. Ngayon yung korte ang huling magde-decide. Okay. Sabi sa step 6, if the person is granted interim release, ibig sabihin, yung korte ng arresting state, yung Pilipinas, kung nag-grant nila, yung ICC, yung pre-trial chamber ng ICC, ay magre-request ng periodic reports ng status ng interim release. Okay. Once ordered to be surrendered, step 7, once ordered by the custodial state, the person shall be delivered to the court. The court here is the ICC as soon as possible. Okay. So, ang nangyari sa'yo, kay Duterte, step 1, arrest, biglang nag-jump sa step 7. Tama ba yon? Mga sundalo at kapulisan, tama ba yon? So, ano ang basihan mo, BBM Bangag, na ginawa mo ang step 1, inaresto mo, inignore mo ang step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, at nag-jump ka sa step 7. Kaya ka ba bumagsak sa Oxford? You're not following instructions. Napaka-simple. Plain language. Lutang na, bangag na Yung mga taga Mindanao, makinig kayo. Pahiya ka dito, Claire. Sa totoo lang. Tama? Okay. Claire Castro, walang Netherlands dyan, ha? Wala. Tigilan mo na yung legal hallucination mo. Okay. Now, para mas lalo ninyong maintindihan, okay, i-apply na natin ngayon ito sa facts, okay, facts of the case, okay, nang nangyari. Okay. Nasaan na itong i-share ko? Kaya paki-share muna ito at makinig kayo nang hindi kayo naloloko ng mga kung sino-sino. Okay. Nasaan na ba yan? I-ano ko na lang. I-share ko na lang yung Facebook ko. Okay. Yung mga, wag na kayong mag-request sa akin kung i-download nyo para sa TikTok, i-download nyo na lang. Okay. Dito ngayon tayo sa application. Okay. Ito ang sunod-sunod na pangyayari. Inaresto si Digong, correct?
granting, sabihin na natin for the sake of argument na may jurisdiction ng ICC, inaresto ninyo. Sa bisaan ng warrant of arrest ng ICC. Huwag niyo akong paikot-ikutin na dahil sa Interpol. Wala pong karapatan ng Interpol na mag-issue ng warrant. Ang Interpol po, nag-i-issue po ito ng red notice after merong isang requesting party na magsabi na may warrant of arrest itong tao ito at kailangan ng tulong ng Interpol. Ang Correct. Interpol nag-issue ng red notice on the virtue of that warrant. At ikaw, Pilipinas, ikaw, Bongbong, hindi ka nag-comply sa Interpol, nag-comply ka dun sa warrant. Hindi dun sa red notice, nag-comply ka doon sa warrant. Okay. Sabi mo, So, halatang halata na si Bongbong Marcos, maling-mali pa rin yung kanyang statement sa kanyang speech niya. Bobo ka, Bongbong. Presto si Digong. Okay, nag-comply yan sa Article 59.1 ng ICC statute. Arrest the accused. Check. Anong second step nila? Dinala sa Villamor Air Base. Anong step 2 sa ICC statute? Iharap ang akusado sa competent Supreme Court. judicial authority ng custodial state. In other words, Pilipinas. Correct. That's Article 59.2. Okay. Nag-comply? Aba, kahit grade 5, maintindihan ko anong difference ng Villamor Air Base at competent judicial authority. Correct. Wag Maling-mali. nyo naman ka-illegal calisthenics. Ang layo naman ng Villamor. Kailan naman naging competent judicial authority ang Villamor Air Base? Yung mga sundalo at pulis. Oh, mali ba ako? Sabihin nyo sa amin, baka nagbago na. Baka nagbago na talaga ang Pilipinas. Na ang Villamor Air Base ay Ang kanilang procedure no sa ginawa nila kay Tatay Digong, it's very obvious na talagang planado ito ng bangag na administrasyon. ng competent judicial authority. Anong next step ninyo? Isinakay sa eroplano. Anong next step pagkatapos? Anong next step ayon sa batas na nanaayon sa ICC proceedings? Ang competent judicial authority susuriin ang ang process at kung nirespeto ba ang karapatan ng accused. That's Article 59.2. Correct. Complied? No, X. Binastos pa nga ni Torre. So, X yan. Umalis ang eroplano ng Pilipinas. Yun na yung final step ninyo. Ang next step doon, ang akusado ay pwedeng humiling ng interim release sa competent judicial authority. So, ihaharap nyo muna siya, i-assess muna ng judicial competent authority lahat ng mga nangyari, and then, ang akusado ay magre-request ng interim release. Karapatan niya yun. Nasa ICC statute yun. Huwag nyo ibase sa feelings ninyo. May batas po. Correct. Nandun yung batas, may procedure. Paano yan? Nagsasalita kasi sila dahil galit sila sa mga Duterte. Hindi na sila marunong mag-follow dito sa mga tamang batas o procedure ng ICC. In the first place, maling-mali na nga talaga kasi hindi tayo membro ng ICC, di ba? This is assuming kung tayo ay membro pa nga ng ICC. Wala akong pakialam sa mga drama. You cannot pick and choose kung ano yung steps ninyo dito. Hindi ito dance revolution. Kahit nga dance revolution, kailangan mo mag-follow ng steps. Correct. Okay. Hindi, di ba? Ngayon, ang dami na naman nilang mga ebas. Akala nila hindi ako handa sa mga kaebasan nila, no? Sabi nila, hindi na naman member ng ICC ang Pilipinas, kaya hindi na applicable lang Article 59. Una-una, sabihin ko lang na yung mga nagsabi niyan, ang nagpapatunay na ang average IQ ng mga Pilipino ay 81. Kung hindi ka na member ng ICC at sinasabi mo na yung batas ng ICC hindi nag-a-apply sa Pilipinas, so anong basis mo ng arrest? Correct. In the first place. Nagigets ninyo? Sabi nung iba,
Hindi na raw applicable ang Article 59 na binasa ko kanina sa Pilipinas dahil hindi na raw member ang ICC. Kaya daw dapat si Digong ay ilipad. Ilipad saan? So, anong basis mo na kukunin mo si Digong, ilalagay mo sa plane at ililipad mo palabas ng Pilipinas? Correct. Paki-explain. Wala, di ba? Doon pa lang, safe lang ka na. Sablay, Kung hindi na talaga. member, bakit, anong basis mo na tinanggal mo si Digong? Hindi naman voluntary si Digong na sumama sa airplane. He was arrested by Torres. He refuses Live to... in front of the Filipino people. Tapos sasabihin mo, hindi inaresto? O ano yun? Ano nangyari kung hindi siya inaresto? Ano ba to, party invitation ba ang ginawa ni Torres? Meron bang party sa Netherlands? Sinabi ba ni Torres kay Duterte na, Digo, may party sa Netherlands. Ano, gusto mo may libreng aeroplano? Ganon ba nangyari? Hindi ganun ang nangyari. Oy, inaresto, you are the arresting country. So, susunod ka. Ikaw nga nag-arresting country. Okay. Ngayon, papatulan natin. Sabi daw, hindi member, hindi applicable. Okay. Ngayon, may nangyaring similar na ganito, no? Pinaliwanag ng ICC itong Article 59. Kung ano ang responsibilidad ng arresting state, kung saan inaresto yung tao. Papakita ko sa inyo yung jurisprudence. Sa jurisprudence na tayo ngayon, mga law din. Akala hindi all pinagsasabi ko. Lalo na yung mga nagsasabi na huyo daw para i-discuss. Ngayon, huyo kayo ngayon. grabe, ang talino na ni Sas. Okay. Sobrang talino mo, Sas. Jurisprudence na tayo, di ba? Okay. Para dun tayo sa mas exciting parts. Okay. Jurisprudence. Okay. Anong jurisprudence ito sa ICC? Ito ay ang jurisprudence ng situation in Libya in the case of the prosecutor versus Saif al-Islam versus Gaddafi. Okay? Kung natatandaan ninyo, ang Gaddafi. Libya po ay hindi po ito member ng ICC. Ngayon, paano ngayon sila napasa ilalim sa jurisdiction ng ICC? Dahil meron po sa Rome Statute na ang UN Security Council ay pwedeng magpasa ng resolution na ire-refer nila ang isang sitwasyon sa ICC para investigahan. Kaya napasa ilalim sa jurisdiction ng ICC ang Libya kahit ang Libya ay hindi ito miyembrong bansa. May ganun pong procedure. Okay. Ngayon, i-search nyo to, number ICC 00111-0111, date April 4, 2012. Okay. Dapat yung may date kasi lahat ng references nila ito dito sa kasong ito. And then, hanapin nyo to April 4, 2012. Okay. Ngayon, sa paragraph 19, Nako, Lord, never underestimate your enemy. Okay. Paragraph number 19. Okay. The chamber, ito yung pre-trial chamber ng ICC, recalls Libya's obligation to surrender Mr. Gaddafi to the court as of the day the warrant of arrest against Mr. Gaddafi was notified to the Libyan authorities. The chamber further notes that despite the chamber's request in its March 7, 2012 decision, the government of Libya has not informed the chamber hitherto of its decision to grant the surrender request. Okay? Absent any justification for postponing the execution of the surrender request, the government of Libya must therefore make its decision to grant the surrender request, afford Mr. Gaddafi the procedure described in Article 59 of the statute, which necessarily follows from arresting a person pursuant to a surrender request. And 3, start making arrangements in preparation for the surrender Mr. Gaddafi to the court without further ado. Ano yung sinabi? Afford Mr. Gaddafi the procedure in Article 59 of the statute, which necessarily follows from arresting a person pursuant
to a surrender request. Anong ibig sabihin yan? Ikaw na umarestong bansa, kailangan mong i-effect ang lahat ng nasa Article 59. Libya na to hindi sila miyembro ng ICC. Kaya yung mga nagsasabi niyan, hindi na naman tayo member, ulul. It applies to the arresting state who would like to comply to the surrender request ng ICC. Kese hodang sino ka pa. Dito nga lang, mas matindi dahil ang UN Security Council binigyan ng kapangyarihan ang ICC na imbestigahan ang Libya. So, ang basis ng jurisdiction dito ng ICC ay ang UN Security Council resolution. Ngayon, yung ICC, sinabi niya may jurisdiction sa Pilipinas kahit nag-withdraw na ang Pilipinas. Therefore, ang jurisdiction ng ICC flows from its own interpretation of its jurisdiction. Ano? Libya ito, Libya. Nakikita nyo, kailangan daw si Mr. Gaddafi ay ibigay lahat ng procedure described in Article 59. Ano yung Article 59? Uulitin ko mga sundalo at mga pulis. Okay? Na nakikinig sa akin. Kung gusto nyong magpaloko pa sa gobyernong ito, gawin ninyo, pero may mga taong matagal nang gising. Ito ang procedures ng Article 59. Arrest the accused. Article 59.2, iharap ang akusado sa competent judicial authority ng custodial state. Ang competent judicial authority susuriin ang warrant, process at kung nirespeto ba ang karapatan ng accused. At ang pinakahuli, ang akusado ay pwedeng humiling ng interim release sa competent judicial authority. All these processes will happen where? Hindi sa Netherlands, Claire Castro. Sa territory ng arresting state. Which is the... Ikaw na naman, Claire Castro, legal hallucination. Sa Pati yung mga Pilipinas. law din na iba. Legal hallucination. Plain language. Hindi ka po pwedeng mag-legal calisthenics kung plain language ang batas. Durog. Mag-legal calisthenics ka lang kung may Sa totoo lang, durog na dito si Claire Castro, guys. Nakakahiya ang Malacanang na si Claire Castro yung kinuha bilang PCO. may ambiguity. Okay, so yun po Kitang-kita nyo po lahat-lahat kung paano po inexplain netong si Sas Rugando Sasot na sa simulat sa pool, ang pag-aresto nila ni Tatay Digong hanggang sa pagdala nila dito sa ICC, sobrang maling-mali po ang mga procedures na ito. Okay? So, I hope this will be brought up sa ICC, no? Na maling-mali talaga yung ginawa ni Bongbong Marcos dito. Okay? So, yun po. I hope na liwanagan kayo mga taong bayan, no? Na marami dito mga haters, no? Yung mga sirado po yung utak, no? Kung pakikinggan nyo ito, baka magbago pa yung isip ninyo sa ginagawa ng Administrasyong Marcos. Okay? So guys, libre po kayong mag-comment, mag-react dito sa ating pinag-usapan at patuloy po ang argumento natin sa comment section. Okay? Paki-like at saka paki-share itong ating video para guys malaman po ito ng taong bayan. Okay? Marami po ang makaalam sa katotohanan na nangyari tungkol kay Tatay Digong. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? And meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Okay? Subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga videos na ina-upload doon na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.